Okay, so civil architecture, and itong Qigong is ito naman yung construction o yung mismong paggawa. Okay? Kumbaga, naging translation lang dito is building construction. Siyempre, kapag gagawa tayo ng building, andun yung una is yung design. Okay, yung pinakaplano muna. And then next is yung Qigong. Ito na yung pag-execute. Yung pag-execute ng mga plano ng building. So, pag pinagsama natin yan, so may meaning yan na pagbuo o pagtayo ng isang building. Okay? And dyan po nakapaloob ang lesson natin ngayon sa chapter 43. Yung mga action o yung mga materials na ginagamit sa pagtatayo ng isang building. Okay? So, ang vocabularies dito natin aralin, syempre related to rebar and reinforcement. Rebar means ito yung bakal na ginagamit, din yung mga action. And sa part 2 ng vocabulary is dito yung formula for assembly. Okay, paano ina-assemble. Sa grammar naman is dito si ultende saka si ulkolyo. Okay, start na tayo. Sa vocabulary 1 muna. Anyway guys, meron bang question about sa previous lesson natin sa chapter 42? Meron ba? Baka meron kayong hindi na intindihan. Dun sa suffix na nunyago, okay, and dun kay, ano yung isang suffix na pinag-aaral natin sa chapter 42? Nunyago, saka, ano na isa? Kalimutan na? Yung isa pinag-aaral natin? Okay, you see, kapwa. Okay? So, meron bang question doon? Sa dalawang suffix na yun? Wala naman. Okay, so now let's proceed to another lesson. Okay? So, let's study muna yung vocabulary 1. So, rebar, ito yung cholkun. And to arrange rebar, ito yung pag-aayos. For the arrangement of rebar is pekun. Pekun, harap. And water. Meron pa bang di nakaalam dito? Mul. Okay. Yung sand. Buhangin. More. Okay. More, that is sand or buhangin. Yung binding wire. Okay, yung wire na pinangtatali o pinangbabind sa rebar. Yan. Ito po yun. Yung wire na po yun. So, ang tawag po ito sa Korean is Kyolsokson. Okay, that is Kyolsokson. That is the binding wire. Yung wire na panali. And yung action naman, no, sa pagbind o yung pagtali is Kyolsokhadap. Is Kyolsokhadap. And cement, and draba, no, yung gravel, that is jagal, that is the gravel. And yung gamit naman, no, sa pagbind ng bakal is ito yung handle, that is kyolsok handle. And then yung semento, okay, na pinaghalo na. Kasi pinaghalo natin yung water, sand, saka cement, that is, ito na yung concrete na tawag. Sino dito yung merong alam sa paggawa ng concrete? Okay. Ito yung, pag pinagsama-sama mo yung tubig, buhangin, saka semento, is makakabuo tayo ng concrete. Okay? And yung pang mixer, no? Yung mixer na ginagamit siya, siyempre pag building ang itatayo natin is siyempre yung malakihan, yung mixer truck. So ito ba tawag sa Korean? Concrete mixer truck. Okay? And yung action doon sa pag buhos ng semento, okay, nagaling sa mixer truck, yung action po doon na ginagamit o yung trabaho na tawag doon is asolhada. Okay? And yung additional vocabularies dito, okay, so common na to, si pilyohada, that is to be necessary or to be needed. Yung kailangan sa Tagalog, pilyohada. To complete, okay, yung tapos na, that is walyuhada. And then, to take,
Okay, kajo-kada. Kajo-kada. Okay, ano kayang difference guys ni kajo-kada sa kasi kajo-uda? Anong difference niya? Na-discuss natin nakaraan. Kajo-uda. Okay. Bukang and bring. Or to bring. Okay. Yeah. Kajo-kada is ito naman yung to take. Or from the word na dito maraming nalito dito dati sa klase ko noon. Okay, ano ba yung difference niyan? Sa Tagalog kasi pare siyang dalhin. Okay, yung term kasi na kajo is, yan po may meaning po yan na to bring. Kajo. So pag nilagay natin kada, that is to grow, di ba? So to bring and grow. So dalhin mo at umalis ka. Okay, for example, sinabi ko, dinala ko doon yung for example, yung binding wire. Okay, yan. Okay, so sa Korean, yung soksoner kajo gassoyo. Dinala ko doon. Okay, so kajo gassoyo. So kinuha ko tapos dinala ko. So kajo kada. Yung mga kajo uda, okay, for example, is kinuha ko doon at dinala ko dito. Or kaya pinaka-short term is dinala ko dito. Sabihin nun is kajo wassoyo. Okay, kajo wassoyo. Dinala dito. Yung naman kajo kada, kajo wassoyo, kinuha ko doon. Yun po yung difference niya. Okay? For example, kung saan ni Panjang Nim, ito pumili kayo ano yung gagamitin natin dito? Pag sinabi ni Panjang Nim na kunin mo doon yung for example, kunin mo doon yung box. Okay, kunin mo yung box sa office. Anong gagamitin? Kajo uda or kajo kada? Anong gagamitin? Ano yun sir? Paulit? For example, sinabi ni Panjang Nim is kunin mo sa office yung box. Kajo kada. Or isa pang term is dalhin mo dito. Okay, kunin mo at dalhin dito yung kajo uda. box. Kajo uda. Okay? And paano naman kapag sinabi ni Panjang Nim, dalhin mo itong box sa office? Kajo gada. Okay, kajo uda. Okay, so nakuha nyo na po yung difference po niya. Kajo uda sa kasi kajo kada. Pag sinabing kunin, kajo uda. Pag sinabing dalhin, kajo kada. Okay? Yun po yung difference po niya. So, may terms sila kasi parehas na kajo, that is to bring. Then, syempre si uda and kada, that is bring and go and come. Kapag sinabing kunin, that is kajo uda. Sinabing dalhin, parang kajo kada. Sa bring here, tapos take there, parang ganun. Yes po. Yun po yung difference po. Okay? So, kung malito dyan, kasi marami na dito dyan nung batch, last year yata. Okay? And then, kasi may binigay akong practice exam na ang choices is kajo uda and kajo kada. Okay? So, ayan, remind ko lang po ulit. And then next is flashlight. Okay? So, sa Korean, ang flashlight is sonjondung. And to move is umchikida. Okay, umchikida. Same lang po ito ni umkida. Okay, na to move. Same lang po ito ni umkida na meaning din na ay to move. Okay, synonym lang po. Okay, the next is intersection, that is chajong. Tightly, quack. Okay, I quit. To request, that is butakada. To be messy or complicated, 복잡하다. Na-discuss natin natin ito, naulit pa. 복잡하다. Okay, magulo, messy, or hindi maayos. And to go and come back, so nakuha natin na dito,
anyo muda. Okay? Anyo waso, madalas marinig sa Korean movies to. Ngayon, anyo waso. Yan. So, nakabalik ka na. Sa Tagalog po, ang meaning po nito is, nakabalik ka na. Sabihin, alam niyang pumunta ka, tapos, madalas ito, sinasabi kapag umuwi sa isang bahay. Yan. Kung mata anyo waso, yan. Nakabalik na ako. And sufficiently, that is, 충분히. Okay? 충분히. Okay? So, that is an adverb. 충분히. Sufficiently, sabihin, is sakto or hindi kulang. Hindi dapat, anong tawag sufficiently? Yung, alam mo ito, yung pinaka hindi kulang, di ba? Dapat enough siya. Okay? Sakto. Dapat sakto. Yeah, sakto dapat. Okay? And try natin sagutan to. Okay, guys, memorize nyo yung mga vocabularies na ito. Lalabas po sa exam ito, yung mga term na ito. Okay? So, number 1, complete natin yung sentence. So, 뾰속 작업을 하면 isa-isayin natin, no? Para maintindihan natin. So, 뾰속, ano nga tawag dito? So, ito yung pag-bind. Okay? Yung binding, sabing, guys, no, ang difference po nito, no? So, your sokhada, diba? Your sokhada means, ang sokhada is to Bind. bind. Okay. Ito namang si your sok chago, same lang po ng meaning po yan. Okay, not to bind. Okay, diba? Yung hada means to do. Diba? Gumawa. And the chago is task. Same lang din yan ng work. So, pag sayo mong work binding or to do binding, same lang po yun. Kumbaga, binago lang, no? Ihada is ginawa lang chago, which is synonym po yun. To do rin po yung chago. So, meaning ngayon ni yung sok chago, which means to bind. Okay? To bind or to tie. Okay? Pagtali. Another term for tie is mok. Okay? Mokta. Okay? And harim yun. So, ano yung suffix na meron dito? Okay? Suffix dyan is si. Pick up lang tayo. Oryo. Kasi Umyon. Okay, si Oryo, ano na si Oryo? Oryo, it is the intention, To intent. intent, or the plan. And then, Umyon, anong suffix na yan? Si Umyon is If. if. Condition. That is condition. Okay? So this is if. Yan. Ito naman is intent or plan. So yan ha. Huwag nyo pa kalimutan yung mga meaning po niyan. Okay? So ano nga yung meaning niyan? Itong 뾰속 작업을 하려면, so if you intend to do binding, yan. Kung plano mong magtrabaho o gumawa ng binding o pagkatali, okay, blank. Okay? 충분히 준비해야 돼요. Okay, so dito meron tayong suffix na 해야 돼요, which means must. 준비, prepare. Okay, 충분히 is yung kanina sufficient. Okay, sufficiently. So, ano kailangan ilagay natin sa blank? So dito, nakalagay sa picture. So guide natin. Ano na nga yung binding wire? That is? Yung sok-sok. Okay. Your 속선. Your 속선을 충분히 준비해야 돼요. So you must prepare sufficiently the binding wire. So kailangan mong i-prepare ng sakto o ng tama ang mga ibabind na wire. So, yan po ibig sabihin yan. So, if you are intent to do binding, so please or must check or must prepare sufficiently the binding wire.
Okay? Yan po ibig po niyang sabihin. Number 2, okay, 건물 바닥에. So, meron tayong place article, 건물 바닥. 건물 is, what is 건물? Building. 바닥, floor. A blank. 모두 퇴근했어요. Okay, so past tense, 퇴근하다. 퇴근하다 means to arrange. Okay? Anong i-arrange? Yung rebar. Okay? So, syempre, ang ating i-arrange sa picture is yung mga bakal, no? So, tawag yan is rebar sa Korean. Ano sa Korean ang rebar? Rearrange? Cholgun. Yeah. Oh, sorry pala. yan. Cholgun. Cholgun을 모두 배근했어요. Okay, yung to arrange is correct po. To arrange. Okay? So, I already arranged or I arranged all the rebar in the building floor. So, naayos ko na lahat ng rebar sa building floor, sa sahig ng building. Yan po yan. Okay? The next number Yes, 3. sir. Yes po. Yung ano, sir, yung to arrange rebar pegunhada, same po ba ng spelling sa pegun, yung mag-rest to rest? Oh. Ano, yung napapagod? Pigon yun, pigon hada. Pigon. Pegunhada. Yes. Pigon Okay, hada, diba? pigon hada. Yan, pigon Same hada. po ba ng spelling? Hindi po. Mali. That is Okay. pegon. Ito po yun. Okay, Pegon. sir. Okay, cute. Tapos, Translate lang pala. okay, straight lang. Okay? Yung pigonhada, o yung permanent T, is pil. Pigonhada, and naman is pegonhada. Okay? The next number 3, so, pegun이 끝났는데, so, pegun이, so, ating subject is pegun. Pegun is, to be know, ito yung noun, so, may meaning ito na arrangement. Okay. 끝났는데. Okay. The arrangement is 끝나다, which means finish. Okay. Finish. Nunde is a background. A background suffix. So, the arrangement is finished. And then, follow up natin, 언제 다설해요. 다설해요, 다설하다, which means ito yung pag-pour. Yung pag-pour ng cement. Minto. Pagsalin ng semento. Okay? So, ano kaya lagay natin dito? Sa blank. Kasi andito yung action, pour. So, yung ating topic dito is cement. Okay, so cement는 언제 가설해요. So, the arrangement is finished when we pour the cement. Okay, the cement, kailangan natin isasalin ang semento. Tapos na ang pag-arrange, sabi. Okay? Ngayon, kailan natin isasalin? Okay, ang semento. Yan po yung ibig nyo sabihin sa sentence na ito. Okay? Then number 4. Okay? Blank. Wag. Ano si wag sa Diba kanya? ano yun, sir? Concurrito. Yun nga yung tatanong ko. Ayaw na po. Sorry guys. Okay? Okay? Okay. Kasi nasanay na tayo pag-cement. Ito na yung cemento, di ba? Okay. Opo. Okay, so concrete, okay. So, active pa rin pala kayo, no? Concrete. Concurito dun. Ano pala? Parang napilitin lang ako kanina, sir. At least, alam kong aware pa rin kayo, okay? Tama po. Okay. So, ayaw ko ba ba't sa Korean tinawag nilang concrete, no?
Tapos yung semento, no? So, nasanay ako sa semento. Ang ano ko sa semento, yung semento, di ba? Yun. So, yun nga, guys, sabi ko yun na, guys, yung cement is ito yung hindi pa nahalo. Okay, yung concrete, ito na yung pinaghalong tubig, buhangin, saka cement. Okay? Napag-halataan tayong hindi na construction, no? Yan. Okay? So, very good po. Okay? Concrete nun, yan po yung ating isasalin, no? Kasi sa picture, that is concrete yan. Okay? Very good po. Okay? So, number 4, ano yung mean nito ni guwa sa kanigwa? And And Okay, and siya na ano? Okay, and siya, correct, very good. And na, pang ano siya, pang connector. pang-connect sa Conjunction. ano. okay, conjunction siya, and then ginagamit siya as formal, no? So, marami kasing klaseng and. And So, And- ang mga end natin is iwa, gwa. Meron pa tayong meet, which is ito yung pang written form. Meron pa tayong si hago. Meron pa tayong si irang. Saka si rang. Yan. Okay, and meron pa tayong ko, suffix, and meron pa tayong conjunction na yan, kuriko. So, ito po lahat ng mga uri ng end. Meet, hago, irang, ko, kuriko, and then to si wa and wa. Lahat po yan, yung iba-ibang klase ng end. Okay? So, blank and jagal. Jagal is, ano si jagal? Meaning to? gravel. Okay, gravel, kung graba. Mole. Meron pa dinakalam ng mole? Water. Mole is water. Water. More. More. More means Hangin. buhangin or sun. Ibig sabihin ito ngayon ay cement, no? So ito na siya cement, yung sabi ko kanina. Okay, cement to. Okay. Okay, cement. So cement to, tapos graba, water, and sand. Ano ngayon si sokoso? Ang galing kay sokta. Ha? Sokta means? mix. To mix. Ha? To mix. Okay, to mix. Mix ba, Siyempre, sir? Oh. yes, tama po. Okay, siyempre, obvious, no? Siyempre, paghahaluin natin yan. Okay? So, to mix. Si Sokta po ito, no? Nakita natin to dun sa may about sa factory ng tela, no? Pag pinaghahalo natin yung dye, di ba? Yung color. Ayan. Sokta. So, to mix. So, meron tayong suffix na also, that is about sequence. Okay, dito hindi siya ginamit as a reason. Okay? Kasi ang following content niya is concretural mandoroyo. So, sa translation nito, okay, the cement and grava, water, and sand, okay, is mixing. So, I mix the cement, gravel, water, and sand, and then I make a mandoroyo and make a concrete. Concrete. So, pag pinaghalo-halo daw itong cement, graba, mula sa sand, ay makakagawa ng concrete. Ito po ibig sabihin sa number 4. Okay? Diba dali lang, guys? Basta mayroon alam natin yung vocabularies and then yung mga suffix na ginamit. Okay? And now we'll move to grammar 1. Okay, grammar 1 is simple and then.